Hello! Kumusta po kayo? Ito po muli ang inyong Madam Chair at magkasamahan niyo po ako. Ano ba ang kaganapang ating ibabahagi sa ngayon? Well, being OFW, marami po siyempreng ganap. Kaya tara, samahan niyo po ako. Let's go! Yan nga po mga ka-cheers. Kumusta na po ang aking mga kaibigan dyan? Hello sa inyong lahat. At sana patuloy niyo pong subaybayan ng ating Madam Chair channel para po lagi kayong updated kung ano po ang kaganapan sa atin dito lalo na po dito sa Hong Kong. Well, ang ibabahagi po natin ngayon sa atin ang tungkol po sa ating mga bank book, yan. Dapat po alam natin or ako lang po ang hindi nakakaalam. So, ganun. Medyo nalokring po ako noong mga nakaraang araw. Dahil po, well, hindi ako updated or hindi lang talaga ako nagbabasa ng mga ganung So, yun nga po dahil kumbaga medyo inaayos po natin ang ating mga finances, ang mga financial status natin. Kaya atin pong mga hinalungkat ang ating mga bank book. Yan, nakalagay po kasi dito yung mga mga mahalagang papers, mga natin, mga insurance, mga bank book, ATM, yan. So, atin pong nahalungkat, yan. Nagligpit po tayo, nag-declutter tayo ng mga nakaraang araw at nakita nga po natin na yung ating mga bank account kasi may ATM po tayo, may bank book po tayo. So, dun sa bank book po, baka katulad ko rin kayo na walang idea mula nung magkaroon po ng mga online banking, mga online na pwede po tayong mag-deposit, pwede tayong magpadala sa mga bank natin na hindi na tayo mag-counter pumunta sa counter po para maglagay ng pera sa ating mga bank accounts. So, yun po ay isa din po sa hindi natin napansin. So, kumbaga, hindi naman po sa pinopromote ko ang bangko na ito. Pero ever since po kasi na nag-OFW ako, talagang ang bangko ko po ay Philippine National Bank. Yan. Philippine PNB, Buchanan. Shout out pala kay Kati D. Guzman na siya pong pinaka-second namin dito ng branch ng PNB dito sa Hong Kong. Yan. Bali, yan, nakadalawang bank book na po ako mula nung ako naging OFW dito sa Hong Kong. At yan nga po ang ating bank book. Pero sabi nga nila, disclose na rin po yung ganitong bank account. Kaya, napansin po natin na kumbaga ipa-update natin kung magkano na po ang laman ng ating bank passbook. So, yon ang last na naka-deposit po tayo ay year pa ng 2023 dahil na po pero tayong mga tinulungan na ang ating kumbaga nawala sa align yung ating paglalagay sa bangko kasi nga sa pagtulong natin ng almost 2 years ng ating sweldo ay naitulong natin. So, hindi tayo nakapag yung sa bangko. So, kumbaga napansin ko na ipa-update kasi may naglalagay naman po tayo through online na hindi over the counter. So, pumunta po tayo last Thursday after ng ating worship service para po sana ipa-update natin yung itong bank account natin kung magkano na po ang naihulog kasi may mga nag-promise po sa atin na ihuhulog nila sa ating bank account yung kanila pong mga na ibibigay sa atin. So, nung pumunta po tayo sa bangko,
dyan sa may Worldwide, first floor. Sabi ng counter ni, ano daw, madam, sabi niya, 2023 ka pa po huling nag-deposit over the counter, sabi niya ganon. Hindi na po natin ma-update to, sabi niya ganon. So, na-shock ako kasi ang alam ko po is, kumbaga, naghuhulog ako. Kumbaga yung 2024 ay nakapaghulog ako through online. So, sabi ko, mapo-forfeit po ba yun? Kasi nga, diba sa bangko, yung pag naka 1 year kang hindi naghulog, ay mawawala siya. Kumbaga, hindi na magiging okay. Ang sabi naman po, kapag yung mababa sa minimum na hinihingi sa ating bank book, doon daw po yung mawawala siya. Medyo may laman naman ng konti ang ating bank passbook. So, yun. So, nag-worry ako kasi kung isang taon nga naman na walang pumasok, diba, siya. So, sabi ko, so, ibig sabihin, mawawala na po kumbaga yung ipon natin. Sabi naman sa counter is, hindi po, kaya lang, hindi natin kumbaga ma-update yung ito nga, hindi na nila ma-update to kasi nga, kumbaga, naipasok na sa ATM. Ginawa ng ATM yung ito natin kasi hindi na pong pwedeng i-update po ito dahil nga pumasok na as ATM kasi nag-online na tayo deposit. So inano po nila na ATM na itong bank book natin. Kaya lang hindi po natin maasikaso dito sa Hong Kong yung ATM natin. Kailangan sa Pilipinas natin pupunta po sa branch ng PNB. Hindi ko na po tinanong kung sa lahat ng branches ng PNB pwede mong asikasuhin or doon mismo sa branch na kung saan ka nag-start o kung saan mo ini-address na branch siya. So, hindi ko po tinanong kasi uwi naman ako. Kumbaga pupunta naman ako kung saan ako binuksan. So, ang sabi lang nila is magiging ATM na po at hindi na bank book. It's either sa akin kung gusto ko pa rin na ipagpatuloy as a passbook, papalitan na po to. Pero sa ngayon daw po, naka-freeze siya sa ATM. So, nilagyan po nila yung pinakabungad po nito. Yan. Dito po sa pinakabungad. Nilagyan po nila ng 4 ATM. So, pag dinala ko po ito sa branch kung saan ako pupunta, kukunin ko na as a ATM yung hindi na po ganito. Pero kung gusto ko pa rin daw po ng passbook, pwede naman kong i-request na panibagong passbook. Pero kung nakalagay na po sa ATM dahil nga po nag-online deposit po tayo. Kailangan pala pag bank book is over the counter ang ating paglalagay ng pera para po laging update po dito sa bank account natin. So, talagang nalukring ako. Kasi nga sayang kung halimbawa mawawala siya. So, pina-update ko na lang sa isang papel kung magkano ang laman para at least alam ko din kung may mga naghulog. So, sa awa naman ng Diyos, yung 2024, mayroon namang nakapaghulog sa atin. Yung alam natin na nagsabi na doon ilalagay. So, nag-ano naman siya, nag-add naman po siya dun sa amount ng kaya lang hindi po siya ma-update dito. Binigyan lang po ako ng isang papers para po doon nakasulat po para din kasi ako over the counter po ako na naglagay din ako ng munting halaga
para nga sana ma-update yung ito nga po, para updated po siya kasi medyo matagal kong hindi na nalagyan kasi nga kumbaga may mga natulungan tayo. So yun nga po, hindi ko po kasi alam na pagbangkok pala ay talagang over the counter ang paghuhulog. So, nung umuso na nga po kasi yung mga online, nagtatry din po tayo. Lalo na kung halimbawa may GCash ka, may laman siya, pwedeng yung nasa GCash mo na laman, pwede mong ilagay sa bank account mo, diba? Sa ano ng banko mo, whatever bank mo meron. So, I tried that also. Kasi lalo na nung nagka-problem sa GCash, ipinasok din natin yung konting laman ng GCash natin. So, yun nga, dahil inano natin na para ma-update po siya, ay hindi na daw po pwedeng i-update kasi nga medyo natagalan na yung paghuhulog natin. Almost 1 year na kumbaga hindi tayo nag-over the counter ng atin pong bank book. Kaya kung kayo po ay may bank book dito sa Hong Kong, kailangan pong mag-over the counter po kayo ng paghuhulog sa inyo pong mga bank account para hindi po siya ma-forfeit pa. Hindi kumbaga laging updated siya. Hindi katulad po nito na na-freeze po siya at ginawa na pong maging ATM siya, yung laman po. So, I need to go back to the Philippines para po maayos po yung makuha ko yung ATM ko or mapalitan yung bank ko kung gusto ko pa rin ng passbook. So, yun po ang kaganapan ng atin pong baka isa rin kayo sa katulad ko na hindi aware sa ganitong bagay, kaya ay sinishare ko po sa inyo. Well, wala naman pong kung mawawala kung tayo ay time to time is ipa-update natin kahit wala po tayong ihuhulog. Kumbaga yun po ang naging lesson learned po is kahit wala kang, lalo na kung alam mo na mayroong magre-remit o mayroong maglalagay po ng pera sa bank book nyo, kahit hindi po kayo maghulog ay pwede po nating ipa-update sa bangko kung saan po, kung anumang bangko po ang meron kayo para hindi po katulad ko na nakaligtaan na kailangan na po palang palitan ang passbook, hindi ko pa po alam. Kaya yun, so buti na lang po in-explain sa atin nung pinaka doon, yung mga kawani sa bank na yun na hindi naman mawawala ang laman, kundi hindi lama. So yan mga ka-cheer, sana may natutunan po kayo sa ibinahagi natin at kung naibigan niyo po ang ating ibinahagi ngayon, love or like o comment down below sa gusto niyo pong katanungan o ibahagi sa inyo. At syempre kung hindi pa kayo kaibigan ni Madam Chair, please subscribe yan. I-follow niyo na po ang Madam Chair channel at huwag niyo din kalimutang i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa Madam Chair channel. That's all for now.